You open your Bible in the book of Timothy, 1 Timothy chapter 6, beginning verse 3 up to down. Yun po ang ating babasahin. No? At ako po ay magbabasa sa inyo. Sabi po dito, 1 Timothy chapter 6, beginning verse 3. Down yung verses. If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicious, and constant friction between people to corrupt mind who have been robbed of the truth and who thinks that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kindness or kind of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and greatness or gentleness. Faith or fight the good fight of the faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. In the sight of God who gives life to everything and of Christ Jesus while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you to keep this command without spot, blame, or until appearing of our Lord Jesus Christ. Praise God for the reading of His Word. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na nabasa po at alam po namin, Panginoon, na sa pagkakataong ito, ang inyong karunungan ang siyang mailalahad sa inyong mga anak. Pinupuri ka namin, samahan kami ng banal na Espiritu at bigyan kami ng malawak, Panginoon, na kaalaman patungkol sa maririnig po namin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Actually, ito pong binasa natin sa Book of Timothy, the first letter, sabi nga po, 1 Timothy chapter 6. Ito po yung sulat ni Paul kay Timoteo. Dahil yung time na yon, si Timoteo po ang iniwan niya as a pastor. During the time, medyo bata pa si Timothy. Ito po, batang pastor. Yan. So since na si Timoteo ay batang pastor, at yung church na hinawakan niya, marami po doong mga mas, sabi natin, mas may edad na. No? Mas maraming marurunong na. Nagkaroon ng
nagkakaroon po ng kakaibang, sabi nga po, attitude, genre sa kanilang panahon, no? At isa nga po sa mga na experience ni Timothy ay yung bilang bata pang lingkod ng Diyos as pastor, dinadown siya ng mga elders, no, ng church. Ang tingin sa kanya kasi talaga bata pa. At kumbaga sa salitang Pilipino, marami ka pang kakainin. Yung sinasabi ng mga matatanda. But in spirituality, it's not the age. Hindi sa edad po yan nasasabi kung ikaw ay spiritually mature. Kasi ang maturity sa spiritual ay magkaiba po sa kalagayang physical na edad. Po, meron pong mga bata pa sa pagiging Kristiyano, but they are so much mature in the spirituality, in the knowledge of the Bible, no? Even in the interpretations and even in their relationship to God. So, hindi po nasusukat yung, sabi nga po, yung edad para sabihin siya ay mature Christian. No? At hindi lang yun ang naranasan ni Timothy, kundi yung kanyang church na hinawakan ay nalilig po more on sa panahon nila na so mas attentive about sa kayamanan ng mundo. Yan. Alam niyo po, ang cycle ay paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Kaya nga po, ang Biblia ay so much relevant pa rin po sa panahon natin ngayon. Kasi yung experience ng mga naunang tao ay experience din po natin. Do you believe on that? Amen? Na-experience din po natin. Nung panahon nila, ito yung panahon na kung saan yung church ay so much busy sa financial marketing. Financial marketing. Ano ibig sabihin ng financial marketing? Business. No, nagkakaroon ng mga business at kinakailangan yung mga tao ay kinakailangan na sila ay engaged or kasama doon sa mga ganong nangyayari. At dahil doon, itong chapter 6 ay isinulat, no, ni Pablo kay Timoteo. Paul was advising Timothy na dalhin ito sa kanyang church kasi yun po ay yung nangyayari. Ngayon, possible na ang experience ng church ay walang tao na. Wala nang tao. Parang sa atin. Pero titignan po natin, hindi iba-iba yung situation na. So, possible na kulang yung tao. Bakit? Even Sunday, they are on their work. Oh, patungkol pa rin yan sa pera. Kaya, bakit ka nagtatrabaho? Para kumita. Diba? So, engage doon sa financial situation. So, yung iba, may kausap, may katransaction. Wala nang work, pero merong kausap, may katransaction. And some of them are enjoying, sabi nga, yung pleasure ng panahon. So, sa panahon natin ngayon, ganun din. Kung ating papansin po ang ating panahon, after the pandemic, ang sabi ng mga tao, bumabawi daw sila sa sobrang traumatic experience na sila ay nakulong ng ilang taon. Almost ilang taon. 2 din, 2 taon na hindi tayo pinayagan ng
ng gobyerno na pumunta kung saan-saan. 2 taon, almost, na yung unang taon, sobrang talagang grabing higpit. Yung pangalawang taon, lumuwag-luwag, pero so much limited. So after ng binuksan na ang lahat, so parang ang mga tao po ay parang baliw. Yan. Baliw na sobrang pwedeng pumunta sa kung saan-saan. Ano po? Gagastos ng napakarami. Ano po? At pagdating ng panahon na dapat sa Panginoon sila magtatrabaho. Yan. Gagastos ng napakarami. Pagkatapos ng panahon na dapat sasamba at kikilala sa Panginoon, wala ang dahilan, meron silang mahalagang ginagawa para sila ay kumita. Now, makikita po natin sa chapter 6 na si Paul sa kanyang sulat ay talagang nagbigay po siya na ng mga bagay. No? Sabi dito, if anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited. Sabi po niyan. And understand nothing. Biruin niyo po, nakarinig na ng mga aral ng ating Panginoon at meron namang alam, pero hindi nila ipinapamuhay. They are considered, hindi nila naunawaan ang kanilang, mga narinig or mga tinanggap na aral galing kay Kristo. Ito po ang sinasabi ni Pablo. Kaya, dahil sa hindi nila naunawaan ang mga aral patungkol kay Kristo, sabi po dito, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. So, sabi po dito ni Pablo, nagkakaroon ngayon ng friction. Ano po yung friction? Hindi pagkakaunawaan. No? Nagkakaroon ngayon ng ano tawag niyan sa Tagalog? Pwedeng awayan, gitgitan, Nagkakaroon, basta nagkakaroon ng, sabi natin, hindi pagkakaunawaan. Bakit po? Kasi marami po magsasabing mga Christian, nung panahon pa nila, yung church, hindi naman kami naintindihan. Gusto lang nila na kami mag-church. Gusto nila, involved kami sa ministry. Ano naman kami? Nabubuhay din kami. Hindi ba pwede kami magtrabaho para sa amin? Yun ang sasabihin nila. Hindi ba kami pwedeng magsaya? Yan. Pero hindi naman nila yan masabi sa pastor. Hindi naman nila yan masabi sa church leader. No? Sinasabi nila yun sa sarili nila. No? Pero ang Biblia po, sinasabi, hindi naman masama na magtrabaho dahil talaga namang dapat tayong nagtatrabaho. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, huwag pakainin ang tamad. Mismong salita na po ng Diyos ang nagsasabi niyan, pag tamad ka, hindi ka nagtatrabaho, huwag kang pakainin. Tayo nga, pinapakain pa ang tamad. Amen? Huwag kayong lilingon sa kapwa. Diba? Pinapakain pa yung tamad sa atin. Marami akong kilala. Tambay, uuwi, kakain. Sabi nila, tambay, kumakain. Nagtatrabaho, kumakain. Di tambay na lang daw, kumakain naman. Pero hindi yun. Ano ba ang sinasabi ng ating Diyos sa ating buhay kung bakit na tayo nilikha?
Doon pa sa Genesis, nung nagkasala ang tao, pinalabas na po sila sa garden. Bakit po? Doon sa garden po kasi of Eden, nilikha ng Diyos ang lahat na talagang kusang mamumunga, pipitas na lang sila, hindi na sila magtatanim, wala nang ibang gagawin kundi ang umani, kumain, at alagaan yon, no? So, pero nung nagkasala ang tao, nag-iba yung sitwasyon, na-curse, pati yung lupa, pati yung mga namumunga, pati yung mga pananim, kasi yung lupa po ang na-curse. Ano po? So, nag-iba yung panahon. Nung pinalabas sila, sabi ng Panginoon, kinakailangan, Adan, kinakailangan mo ng pagsumakitan or pagsikapan, paghirapan ang inyong pagkain. Kaya, kinakailangan po talaga magtrabaho. And God bless us also with the strength, kasi kailangan natin ng strength sa work. Amen po ba? Kailangan natin ng what? Karunungan. So God gave us this kind of mind na kayang mag-process, kayang umunawa. Kaya tayo nakakapagtrabaho kasi fit po tayo. Intellectually, fit po tayo. Amen? Kasi merong mga examination eh. Pag hindi ka fit, unfit ka sa work, hindi ka naman kukunin magtrabaho. Tama po ba? So, mahalaga po itong naunawaan natin. And all this, God gave us this strength, God gave us this kind of mind na meron tayong kaisipan na marunong lumabas sa bawat oras, sa bawat sitwasyon. Di po ba? Nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? And God gave us, sabi nga po, kalusugan. Itong ating pong katawan, habang nagkakaedad, I can say nagkakaedad, kasama na po ako doon, no? Ay nagbabago ang kalagayan ng katawan. No? Nung bata-bata pa, of course, malakas ang pakiramdam. Itong katawan na ito, malakas. Ano po? Kayang magpaaraw, magpainit, kayang tumakbo ng napakalayo, kayang umakyat ng matataas. So maraming kaya ng ating katawan. Pero the more na ito ay, sabi nga po, tumatagal at nagbibigay, sabi nga po natin, nagkakaroon ng pagbabago, at ang pagbabago po ay hindi paganda, hindi pabuti. Akala lang natin gumaganda tayo kasi nilalagyan ng pampaganda. No? Akala lang. Pero yung akala natin, bigla na lang tayong magigising sa katotohanan. Pagharap natin sa mirror on the wall, makikita mo yung totoo na makikita mo talaga sa sarili mo. At ikaw mismo magsasabi kung ano na talaga ang kalagayan ng iyong katawan. Amen po ba? Lately nga po itong after ng ating tawag nito, DBBS or Education Bible School, no? Ako po ay merong nararamdaman sakit. Lagi pong masakit ang kanang part ko dito, sa ilalim nitong ribs. Sa ilalim ng ribs. Yung sa ilalim niya. Sobrang kirot po. No? Sobrang kirot. Pumipintig-pintig yung kirot. Masakit. Nung una, hindi ko po pinapansin. Nagsimula po siya, natapos po tayong DBBS na Thursday, Friday po. Nagsimula po ito. So, akala ko kung punsada lang. Sabi kasi sa akin ng asawa ko, baka punsada lang yan. Sabi ko, gumagano din. Hindi ako makahinga. Pigilin nga po ako yung para kung ako. Pag hinabol kong malalim, parang may tumutusok na ganun sa pagganon. Sabi ko, sakit. So, pinahinga ko po. Pahinga, Friday naman.
Pag Saturday, meron na naman tayo dito na devotion. So, sa akin po, I take it for granted lang. Okay lang, kaya. Okay. Saturday, hindi siya naalis, nandoon pa rin. Hanggang Sunday. After ng ating service, Sunday afternoon, uwi na po kami. Iba na yung nararamdaman ko po. Yung part ko dito, makirot na talaga at buong part ko dito, ramdam ko po na maga siya sa loob. Sa loob. So, pag pinipindot nga nila, sabi ko, wag masakit. So, masakit po talaga, napakasakit na nandito. Ngayon, we research it kung anong part ng organ. Kasi may mga part po tayo sa loob ng nito. Medyo kinabahan ako, sabi ko, baka mamaya meron akong kidney problem or whatever. So tinignan namin ano dito. So we found out na ang wala ditong mga parts at lahat nandito. Yung kidney, yung maraming nandito po. So sabi ko, ay salamat. Kumbaga medyo na ako sa worry na hindi naman kidney, hindi naman kung ano. So, the only thing ang nandito ay tinatawag kong spleen. No? Spleen. And based on sa research po namin, yung spleen po ay isang maliit na part na tumutulong po sa pag-develop ng mga red blood cell. At siya ang pumipigil sa mga white cells. No? Siya ay tumutulong, isa po siyang part na maliit lang, pero ang laki ng part niya, tumutulong po siya sa mga old red blood cell na i-rejuvenate siya, i-repair siya, para maging functioning pa rin. Po. Tapos, ibig sabihin, for red blood cell po siya. Tapos, yung pagdami ng mga white cells natin, pinipigilan niya. Siya bumipigil. So pag ito pala ay na-damage, hindi niya mapipigilan ang pagdami ng white cells. At hindi niya matutulungan yung pag-decay ng mga old red blood cells. So mawawalan ka ng red blood cells, dadami ang white blood cells. So ano yung white blood cells? Doon po yan sa mga may sakit na malaria. Diba? Pag marami yung white blood cells mo. At pag mas marami ang white blood cells mo, nangihina ka, nanlalambot ka. Kasi ikaw ay, anong tawag mo? Yung nagiging maputla. Anemia. Leukemia. Yan. Leukemia pa. Doon papunta po yung karamdaman. So, pag hindi siya naagapan, at pag talagang may mga symptoms po siya na katulad nung nararamdaman ko, pero yung sabi nga doon, yung pinaka-grabe na, pag meron ng pati ito, sabi dito, pati ito, masakit na, kinakailangan na daw operahan. At pag inoperahan naman, yun wala ka na, pwede naman daw mabuhay ka pa, pwede naman daw mabuhay pa. No? Pero talagang you are prone na talaga going to that. Sabi ko, Lord, Diyos ko po, Lord, parang yun talaga ang nararamdaman ko. Monday po, I was on the bed, hindi na po ako pinapagalaw nila. Magpahinga ka na lang. So ako po ay nandoon lang, papahinga. Kasi sabi po doon, ano yung post niya? Sobrang pagod daw. Sobrang pagod. At pwedeng na aksidente, medyo mga gano'n, or sabi doon, nagbuhat ng mga sobrang bibigat na napuwersa daw. So, gano'n yung Ngayon, inaalala namin, ano ba yun? Bakit naman gano'n? So, oo nga pala. Kasi yung panahon na yun, ito po, yan, binuhat
from baba. Nandun po yan eh. 3 ganyan po yung binuhat. Ginakyat at kasama pa ako sa bubuhat. Sabi ko, ay possible. Akala ko lang kaya ko pa. Kasi sa king ko kaya ko pa. Pero dahil sa matanda na pala, so na-puwersa pala ako. So, but alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon. It's because from Monday, I decided na, sabi ko, Lord, magko-close door tayo, mag-usap tayo. Kasi, knowing in our situation, wala po kaming pang-check up, wala kaming pera. Sabi ko, pero sa iyo ako magpapa-check up, Lord, sa iyo ako hingi ng tulong. Kasi talagang problema ay pera. So, hindi lang ito yung problema, pera pa para magpa-check up. Pero may nagsabi sa akin, magpa-check up ka na. Pero sabi ko, ano na lang muna kay Lord. So, for almost 1 week, of course, meron naman kaming ginawa. No? Ang aking may bahay ay lumabas, bumili ng mga herbal na pwede ko munang matay as preventive, no? Para mas lalong po siya. Pero alam niyo po ba, in 1 week time, napakabuti ng Panginoon na talagang totally ako po'y nagpahinga, I'm praying, and sabi meron din ako dinitake na vitamins muna, nag-vitamins ako at uminom ako po ng binili niya na pang ng kondisyon ng tawag nun, immune system. Yeah. So, sa loob po ng 1 week, no? Parang nag-1 week, Friday. No? Friday. Pagdating ng Friday, thank God, wala na po yung sakit. Nawala yung sakit. Kinakapa ko po, wala. Dati po kasi gumalaw na akong gano'n, yung sakit po talaga niyan. Hindi ako makaano. Pag mag-burp lang ako, sobrang talaga po sakit. So, pero after, kumbaga naanuhan siya. Ang tawag po niya, natapatan uli siya ng Friday. Kasi Friday po yung nagsimula. Natapatan uli ng Friday. Wala na. Hanggang ngayon po, praise God, wala na po yun. What I mean, alam niyo po, totoo pong kailangan natin ng pera. Sa buhay na ito, hindi po pwedeng walang pera. Amen po ba? Amen? Mahalaga po ang pera sa atin. Pero, si Paul po, sa kanyang encouragement kay Timoteo, na kanyang talagang hinasa na disciple, ay sabi po dito, kasi yung naging topic po nila, it's about money. The problem of the people in their time ay pera. Kaya minsan, yung tao, nagkasakit, walang pera, magstay na lang sa church, no? Pabayaan na lang yung sarili, o kaya maghanap ng ways and means para sa kanyang sarili. Hindi nila alam na ang priority sa lahat ay yung Panginoon. Kahit wala kang pera, kung lalapit ka sa Panginoon with the fullness of your faith in God, kahit wala kang pera, gagaling ka. Amen po ba? Kahit wala kang pera, makakaraos ka sa anumang mga bagay-bagay. Ito nga po, lagi ko pong sinasabi kasi ito talaga yung ating situation. Our church is experiencing, nasa level na po ng tinatawag at tremendous experience about our financial problem. No? Because hindi naman po natin kayang lumipat pa
kung lilipat po tayo ng lugar natin, hindi rin natin kayang lumipat. Kasi pag lilipat po tayo, kailangan natin ng pera din na pang down. Magkano na ngayon? 2 months down payment, 2 months advance. Yun ang hinihingi ngayon ng mga requirements ng mga aarkilahan mo. Oh. Tapos pag mag-move ka pa, gastos, no? So hindi po natin kaya. But still we are here. Nandito po tayo, pero magkano itong ating place? No? Magkano yung place natin plus our sabi nga, yung kuryente natin na inaabot po tayo ng almost all in all 60 monthly para i-raise po yan. 60,000 para i-raise po natin monthly. Pero dahil sa, of course, praise God, kumbaga nakukup up natin paunti-unti, no? Paunti-unti. Pero struggle po yung church. Marami na po talagang, sabi nga natin, na umid na mga ministry na hindi na natin nagagawa because of financial problems. Same yan sa ating mga sarili. Dahil sa kawalan, marami na tayong tinitipid. Amen po ba? Dahil sa kawalan, marami ng mga hindi nagagawa. Yan. Sa pamilya. So, malaking problema po talaga ang pera. Amen po ba? Agree po ba kayo? Malaking problema ang pera. Kaya nga po ang tao gumagawa ng maraming paraan, maraming strategies para mag-gain ng pera. Kaya lang sa panahon po nila, ito yung naging problema. Noong gumawa ng paraan yung mga Kristiyano na sila ay makasurvive financially, nawala sila sa church. Nawala yung kanilang ministry. Nawala yung kanilang attention and focus sa Panginoon. Yan. Ayan na. So dahil sa nawala yung kanilang focus and attention sa Panginoon, kaya nga si Paul nagbanggit po sa kanyang sulat in verse 10, no, sa 1 Timothy, for the love of money, no, for the love of money is the root of all evil. Actually, money itself is not evil. Ulitin ko po ang pera po ay hindi evil. But, sabi po dito sa verse nito, quoting, for the love of money. Nandoon na yung iyong attention talaga. Yung iyong pag-ibig. Yung heart mo nandoon. Money capture you. So, ibig sabihin, you become now servant of the money. Ang boss mo na ay pera. Hindi ka na pwedeng kumilos ng walang pera. Noon pa man may kasabihan, naririnig tayo, buti pa ang pera may tao. Pero yung tao, walang pera. Diba? Pero ito pong text natin, sinasabi po dito, for the love of money is the root of all evil. Titingnan po natin bakit naging evil po ito. Which while some covet after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ito yung sabi ni Paul, no? Loving money po. Ang title po ng ating sermon is The Destructive Effect of Loving Money. No? Pag minahal natin ang pera, higit pa sa lahat, pera ang nagiging lahat ng dahilan. Halimbawa, maganda ang business.
Maganda ang ano pa mang bagay. No? Magandang merong mga ari-arian. No? At lahat ng yan, involve ang pera. Tama po ba? Lahat. No? In our relationship sa pamilya, sa mag-asawa, kung pera ang dahilan ng pag-aawayan at maghihiwalay dahil sa pera, ibig sabihin, mas mahalaga ang pera kaysa sa inyong pagmamahalan. Mas mahalaga ang pera doon sa persona na iyong minahal. Diba? Marami po tayong pwedeng kumbaga gamitin, no? Once I heard ito sa co-pastor natin na napakagaling, si Pastor sa Pasay, Ed Lapis. Yan. Inaalala ko po, pa kung magkamali ako ng pangalan. Napakarami ko po kasing pinapanood din. Okay. So, sabi po ni Pastor Ed Lapis, minsan sa kanyang nabanggit din sa pangangaral, sabi niya, merong bata na umiiyak. O bakit ka umiiyak? Sabi ng ina. Kasi po, nawawala yung pitaka ko, nawala. Yan. So, ang ginawa ng ina, gumawa ng pamalo, pinalo-palo yung kanyang anak. Bakit pinalo? Kasi, nawawala yung pera. Binigay niya. Sabi niya doon sa kanyang anak, alam mo ba kung gaano kaalaga yun? Binibigyan kayo ng baon, tapos hindi ninyo pinapahalagaan. No? Winala mo pa. Iba po yung winala at sa nawala. Amen po ba? Magkaiba po yun. Pag winala, ikaw mismo, sinadya mong mawala. Pero pag nawala, somebody took that, or pwedeng hindi mo alam kung paano nangyari. No? So, pinalo-palo niya, sobra. At sa sobrang galit niya, ang dami niyang palo ginawa sa bata. O ngayon, pagkatapos niyang mapalo, sobrang yung bata, inalo-alo niya. In-embrace niya. Kasi anak, nagalit ako yan. Pero ang tanong, pagkatapos niya mapalo, may babalik ba yung pera? Hindi. Tama mo ba? Sometimes, hindi natin naiisip, ito po I'm not saying na konsintihin kung may mali or ano, pero tingnan muna natin maigi kung ano ba ang mas mahalaga, yung pera ba o yung anak mo na sinaktan mo ng todo-todo. Kasi yung pera po, we can earn that, pwede mapalitan. Pero yung sakit na nakaano sa mind ng bata, kung paano mo siya drenado. Amen po ba? Sometimes we look on that, pera yun, mahalaga. Yes, totoo mahalaga. Pero saan ka ba talaga nakapokus sa pera? O doon sa anak mo? Inano ko lang po, no? Kasi minsan, so much loving money, tayo nawawala sa tamang pagtingin ng mga bagay kung alin ang mas mahalaga. Kaya nga po yung mga taong mas mahalaga sa kanila ang pera, at kapag may nangyari sa kanilang transactions, sa kanilang pera, nagsisisi po sila. Ito po yung sabi ni Paul dito sa context, nagkakaroon na po ngayon ng iringan. Nagkakaroon po sila ngayon ng awayan. It is because of so much loving the money. So, in a world driven by greed, cravings of material possession, pursuit of wealth and success, it's easy to lose sight of what truly matters. Ayan.
it's so much easily to lose our sight, ang ating totoong pagkaunawa, kung ano ba talaga ang totoong that matters us. Amen? So, kinakailangan po natin tingnan. Kasi baka mamaya, so much greed ka na, or cravings of the money or the material possession, and even the pursuit of your wealth and your success, napapamali ka na. And the Bible caution us against, itong binasa po natin, the love of money, sabi ni Paul, and reminds us that valuing material possessions excessively can lead us astray from our faith and well-being. No? So, pag nagkaroon ka talaga ng so much love that you value so much money and material possession, excessively, sobrang nandoon ka na, hindi mo mapapansin, inililid ka na maapektuhan na inyong pananampalataya sa Diyos at sa iyong sarili. Bakit? Nawawala ka na. Yung pasensya mo, pwedeng mawala. Yung pangunawa mo, pwedeng mawala. Because of so much, sabi nga natin, valuing and the possessions in this world. Now, tingnan po natin. Greed, dishonesty, and disregard for others can become dominant when money takes priority over our lives. Kapag ang pera na ang talagang nag-capture sa iyo, naghari sa iyo, no? Puro na lang pera, no? Sabi nga po, time will come, you will disregard other people. Wala kang pakialam sa kanila. Wala kang pakialam kung nasasaktan na sila. Wala kang pakialam kung ano man sila. Basta ikaw, ang gusto mo, meron ka. Yan. Mahalaga po itong naririnig po natin. It is because kasama ito sa darating na time. It is because our world will always influence us na kailangan natin ito. Lalo na, they control everything. Ito po ngayon makikita po natin. Sila ang nagkukontrol ng lahat. Pag gusto nilang itaas ang presyo ng lahat ng commodities ng bilihin dyan, apektado po tayo. Amen po ba? And, anong mangyayari? Sa hawak nating pera, nawawala ng value. Tapos, wala ng value, nagiging konti na ito, pag inilabas mo, wala ka na. So, ikaw ngayon ay mag-iisip, paano ito mapalitan, paano ka magkaroon. So, gagawa ka ngayon naman din ng sarili mong, sabi natin, diskarte or strategy na magkaroon ka. And every time na gusto mong meron ka nito, time-consuming po ito. Kinakain ng panahon mo, kinakain ng oras mo, kinakain ka niyan. Amen po ba? Nandiyan dyan ka eh. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng pera without your time, kapalit, without your work, without your skills. Hindi po pwede. Ang mundo natin, papalitan mo yan ng oras mo, ng panahon mo, ng lahat para magkaroon ka niyan. Pero, ang ipapalit nila, o konti lang. Ang dami mo nang ibinigay sa kanila, oras, panahon, lahat-lahat, even your skills. Iwan mo pa pamilya mo, para lang doon, pero kung konti lang ipapalit ng mundo sa'yo na pera. Hello? Amen po ba? So makikita po natin, hindi natin napapansin, it become dominant to us dahil ito ngayon ang trend ng mundo, inilalagay talaga sa atin. At nagiging, sabi nga, nagiging alibi na tayo. When people prioritize money above all else, it can lead to negative behaviors and disregard for others.
This emphasis on wealth can lead to moral and ethical lapses, causing harm to oneself and others. Hindi mo napapansin, no? Kasi ikaw ay so much, sabi nga, nasakop ka na ng paghahanap ng money. Take note that money can buy many things. No? Money can solve many problems. Pero hindi ko sinabing talagang siya lang talaga. No? Kailangan talaga natin ng pera. Amen po ba? Hindi ko sinasabing money is evil. Loving money. Diba? So, kailangan po natin ng pera. Pero, kinakailangan yung magkakaroon ng kaperahan ay maayos ang kanyang puso. Maayos ang kanyang pananampalataya. No? Money or faith, kinakailangan bukod sa faith. Money or your well-being, kung sa well-being mo. Money and eternal life, of course, sa eternal life ka, spiritual matters. Ano po? Pero, alamin po natin na loving money is causes more harmful things sa buhay natin. No? As believer of Christ, we are warned, winawarningan po tayo against valuing material possessions excessively and neglecting more meaningful aspect of our spiritual life. Yan. Pag mas binigyan mo ng pansin ang patungkol po sa influence ng mundo, kailangan natin talaga ng pera, totoo naman, pero pag mas naging priority yun, more than sa Panginoon, sa spiritual things, or sa sarili mo, ikaw rin, at the end, maiiwan mo rin ang lahat ng pera mo yan. Amen po ba? In this world, magkakaroon po ng bankruptcy ang lahat. Kasi ano na po yan, nasa prophecy na po yan. They will control everything. Kasi ang Antichrist, pag tumating po, yan, papasok po tayo sa Antichrist. Pag pumasok po ang Antichrist, lalo na nasa panahon na natin, ikokontrol po nila ang lahat. Kahit pera mo, hindi mo kayang ilabas sa bangko. Hello? Pastor, hindi na lang ako magbabangko. Kahit may hawak kang pera, hindi ka nga pagbibilan eh. Sabi na niya dyan, hindi ka pagbibilan unless na meron kang control nila. At ang control nila is the mark of the beast, the 666. Sinasabi ko lang po yung future. Kasi yung future papunta po doon sa last days ng panahon natin. Tapos tayo ngayon, para bagang nahahatak na mamagnet papunta doon. Pag ikaw ay nandoon na, trap ka na, habit mo na yun, hanapin mo na yun, wala kang magawa. Kasi manghihinayang ka eh. Ayaw mong mawala, pinag-irapan mo yun, kuno. Pero hindi mo alam, mapapahama ka doon. So, Paul is saying that to love money is not a thing na dapat po nating pagtuunan. Rather, to love God. Amen po ba? Mas maganda is love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yun ang sinasabi. Kasi, pag nagmahal ka sa pera, kapalit yung Panginoon, kasi dalawa po yan. Kaya nga, in other letters of Paul, binabanggit din po that loving of mammon, sabi po dito mammon, money, and involve the evil things, and loving God. So, dalawa ngayon. Hindi ka pwede, you cannot serve two master at the same time. No? Yun ang sinasabi ko doon. Kasi ang sa Panginoon, eto po, kinakailangan mo lang manampalataya, magtiwala sa Panginoon, and everything. No? Sabi nga,
ibibigay ng Panginoon by faith. Pero dito po, pag minahal mo siya, siya ang hari, paghihirapan mo na magkaroon ka ng blessing, ng pera, ibibigay mo lahat ng oras. Ganun ng money. No? Hindi ka pwedeng magkaroon nun. Pati karakter mo, sisirain niya. Tuturuan ka niyang magsinungaling. Tuturuan ka niyang manira ng iba. Yan ang pera. Tuturuan ka niyang mag-compromise. Yan ang pera para lang mapasayo. Pero ang Panginoon hindi. Ang Panginoon, pag minahal mo siya, aayusin ka niya. Amen po ba? That's why yun ang sinasabi ni Paul doon sa panahon nila, Timoteo, kasi na-experience ng mga tao sa panahon nila yung bagay na yun. And I agree, and I believe, that in our time is the same. Amen po ba? Ganun din. The Lord helps us to overcome the attraction of excessive wealth and gives us the wisdom to recognize the difference between financial success and spiritual prosperity. Salamat na lang, meron tayong Panginoon na tumutulong sa atin to overcome. Kasi nangyayari po ito na minsan na-attract po talaga tayo. Nakakaingit din naman talaga bilang tao, nainggit din po tayo. Aminin. Amen? Nainggit tayo sa meron, kung anong meron sila, kung anong meron yung mga dahil dito sa mundo. Take note, hindi na po tayo taga-mundo. When we got born again, we received Christ as personal Lord and Savior. Paul said that we become citizen of heaven. Amen po ba? Tayo po talaga ay taga-roon. Hindi na talaga tayo, ano na lang po tayo dito, pilgrimage. Kumbaga, naglalakbay lang tayo dito. Oh. So, ibig sabihin nito, huwag nating ilagay ang ating sarili na taga rito talaga tayo. One day, no? Ang Panginoon babalik para kunin po tayo. Amen. Kung so much attached ka dito at napakarami mong ari-arian, napakarami mong pinapahalagan at ayaw mong maiwan, pati ang patungkol sa spiritual mo, tatalikuran mo kasi dahil doon. Huwag naman. Amen po ba? Mas mahalaga pa rin po ang patungkol sa spiritual. Now, yung patungkol po sa spiritual, since na spiritual, ito po ay hindi nakikita. Amen? Kasi spiritual hindi nakikita. Ano yung mga hindi nakikita? Na dapat mayaman tayo. Kabutihan asa. Mayaman ka. Pagmamahal. Amen? Oh. Hindi po yan nabibili. Walang presyo po yun. Oh. Pangunawa. Kabutihan. Yan. Lahat ng yun. Hindi nakikita. Pero pwedeng nasa iyo. Amen po ba? Kagalakan. Kapayapaan. Amen? May pera ka nga, pero hindi ka mapakali. Kulang pa ata itong ball na ito. Double ball. Kasi bakit may magnakaw? Pag nalaman nilang meron akong pera, naku. Ngayon, nung meron kang pera, sikreto ka. Saka kasi malaman nilang marami akong pera, ihingin nila. O, di ba? Maramot ka na. Sobra ka ng ano. Mapaglihim ka na. O, di ba? Actually, kinukurap. Pag meron ganito, ito yung experience nila kapag nagkaroon ng pera ang tao at so much nandoon loving of money, ang nangyayari po ay nakukurap ang tao. Nawawala sa katinuan. Hello? Nung dati wala ka pang pera, sabi mo, Lord, i-bless mo ako. To be a blessing. Wow! Ang ganda naman. Wow! Napakagandang
pangarap. So, bilinis ni Lord. Kasi nung time na yun, yung heart mo naman ay maayos kay Lord. Sige, bilinis ka. Kaso, yung pera nakakakurap, lalo na pag napakarami. At first, tumulong ka. Kaso yung mga ibang tinutulungan, natulungan ng isa, uulit. Yan, uulit sa'yo. Kasi nakakita ng meron ka eh. At matulungin ka, mabait ka, maunawain ka, maawain ka pa. O di, sa'yo na ang lahat. Ang ganda. Lapit sa'yo. Pwede bang pahiram? Ikaw pa si pahiram. Tapos, bye-bye. Kailangan balik ka ng pahiram. Nakalimutan ka na. Ngayon, sasama loob mo na eh, nakalimutan ka na. Iniiwasan ka na. May nasasabi pa sa'yo. Huwag ko yumaman lang, akala mo kung sino. Siya tapos sasabihin mo naman, siya, ang pinahirap ako pang masama. Gantihan na. Alam niyo po, di ba, pag may pera, sabi natin, that corrupts and ng character ng tao. But thank God, ito nga po ang Word of God, hindi naman ginusto ng Panginoon na tayo walang pera. Actually, kailangan po talaga ng money. Money matters to us. But when we are good, kung tayo ay mabuti at nasa Panginoon talaga, sabihin natin na kumbaga magiging maayos yung ating pag-manage, maayos yung ating pananaw doon sa perang pinagkaloob sa atin. That is blessing ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Blessing niya ng Panginoon. Kasi hindi ka magkakapera sa totoo lang kung ang Diyos ang hindi mag-o-open ng opportunity at ng blessing sa atin. Amen po ba? Though ikaw yung nagbibigay ng panahon dyan, ng oras, ng lahat, pero tandaan mo, yung lakas mo galing sa Panginoon. Yung katinuan ng iyong isip galing sa Panginoon. Pag binigyan ka ng Diyos ng karamdaman na naging baliw ka, tanggal ka sa word mo. Amen po ba? Pag nagkasakit ka, hindi mo na kaya i-perform yung duties mo, tanggal ka. Ganun ang mundo eh. So, tandaan natin, it's all about God. Diyos pa rin ang dapat. Kaya lang, kung itong ating Diyos na siyang dapat na kikinabang din ng ating pagkilala, ng ating pagsamba, ay nakakalimutan dahil sa more money, more of wealth, more of financial success, which is yan ang propaganda ng mundo ngayon. Mawawala ka. So God guide us in using our resources to uplift others and make a positive impact in the world. Ang gusto ng Panginoon, i-guide tayo na lahat ng resources na meron tayo ibinigay ng Panginoon as a blessing ay kinakailangan mapakinabangan natin ito. Not only to us, but also to others. Sino yung others? Actually, ang first others nito is your family. Ang first others. Kasi ang hirap ng may pera ka, yung pamilya mo, hindi nakikinabang. Amen po ba? Dapat first family. Tapos extended to anong susunod sa others na extended sa line ng after the family. Relatives. Susunod sa relatives, friends. The more na papagamit ka, no? Kasi ganito po yan, kumbaga nakakita na po ba kayo ng yung sa game ng dart? Diba may balls ay doon, pag ganun po yan, no? Kalaki. Yung pinaka-balls ay doon, ito yung God. So, ibig sabihin, involved dito si Lord, na kung meron ka, ang pinaka-target mo, si Lord muna. Una, anumang meron ka, binibigyan ng Panginoon, kinakailangan na ibibigay mo rin sa Kanya. Siya yung center ng lahat. Binibigay mo,
Maliit lang yung portion na yon. Makikita niyo po, doon sa malaki. Maliit lang, hindi si Lord kumuha ng malaki. Si Lord ay maliit lang yung portion. Kaya nga po sa biblical order or context, 10% lang. Maliit lang yon. Tapos, susunod kung family mo. Kung gusto mo, ikaw lang, pwede naman. Kaya alam mo family mo, kasama ka na doon. Yun na yun, malaki-laki. Susunod, relatives. Pero the more na ito'y lumalawak, tandaan mo, kapag lumalawak ang circle, ibig sabihin, you cannot give, hindi mo ma-reach yung malawak na circle na yun kung hindi ka i-bless ng malakihan. Amen po ba? Ganun yun. Kaya pag nararating mo na yung pag-bless doon sa malawak na circle, ibig sabihin, mas malaki din yung blessing na dumarating sa iyo. Kasi hindi ka makaka-reach out doon sa malaking bagay na yun kung hindi lalakihan ni Lord ang blessing sa iyo. Pero nagsisimula yan saan? Sa pinaka-center kay Lord. Amen po ba? Makikita po natin. Find contentment in God's blessings and value the intangible riches of God's love, God's compassion, and God's humility. Si Lord po kasi pag nandoon yung kanyang presence, nagkakaroon ko talaga ng pag-ibig. No? Talking about love is talking about relationship. You have relationship to God. You have a great relationship to God, a great relationship to your family, to yung natawag ko kanina, no? Relatives, then friends, and then up to the community. So, ganun po yun. Makikita po natin. At nagiging passionate ka, nagiging humble ka, para, kumbaga, alam niyo po kasi ang blessing, the more blessing na tinatanggap mo, the more dapat nag-humble ka. Ito na lang po, magbibigay po ako sa inyo ng sample. Ito actual ito, pero actual na sabi natin, tingnan lang natin. Tayo ang mag-isip. Halimbawa, bigyan ko ako dito ng one bar na gold. Mabigat yan eh. Tama po ba mabigat? One bar na gold. Kaya ko po bang hawakan? Kaya ko po bang hawakan ito? Kaya. One bar of gold. Dalawahin. Dadagdagan yung blessing. Dalawahin. Kaya ko pa po ba? Kaya ko pa rin yan. No? Tatluhin. Kaya ko pa rin siguro, igaganon ko. I-apat. Kaya ko pa rin. Igaganon ko. 5, 6, 7, 8, 10 na bar. Hawak ko na yan. No? Dadamihan pa. Hindi mo ba din napapansin? The more dinadamihan, bumibigat, na ano ka? Nagda-down. Tama po ba? And the more dadamihan pa, baka ganun ka na. Tapos mapanood ka na sa dami. Tama po ba? Yun po ang ibig sabihin na the more dumarami yung blessing, the more na you are humbling. Kasi nasa iyo eh. Kasi you cannot bear all of that still, wow! Ang dami! Hello? Amen po ba? So pag inanong mo, titigasan mo sarili mo. Kahit ka nasasaktan na. Titigasan mo. Ibibear mo yung lahat ng hirap. Ayaw mo lang bumagsak. Ha? Kaya ganun po yung iba. Ayaw niya lang bumagsak, titigasan niya puso niya. Ayaw niya lang lahat. Yung lahat ng pasakit, kaya ko to. Nagbubulag-bulagan ako.
In Old Testament, meron pong binabanggit. No? He that loveth silver shall not be satisfied with silver. Nor he that loveth abundance with increase this is also vanity. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ano po? Sino po nagsulat nito? Si Solomon. King Solomon. The richest king. No? Sabi niya, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Ha? Kasi ito pong ating corrupt and sinful nature, gusto natin marami. The more marami, sige. Hindi walang contentment ito. Gusto niya. Bagamat sa simula, gusto natin konti lang, maliit lang, pero habang nasasarapan ka, gusto mo lumami, gusto mo lahat. So, hindi ka makakontento. No? At binanggit po yan ng Biblia na ganun talaga. And sabi dito, nor he loveth abundance with increase, this is also vanity. Ano yung vanity? Walang saysay, walang kabuluhan. Ito ay maglalaho din. No? And kaya nga po, kinonect ito dito sa teaching na ito that love of money has been known to cause individuals to compromise their morals. No? Nako-compromise yung moral. No? Yung values ng tao. Nako-compromise yung ethics ng tao in order to attain more wealth. The pursuit of financial gain at all costs can lead people down a path that is unfavorable to their well-being and those around them. And in addition, loving money can cause individuals to become more selfish and greedy, leading them to prioritize their own needs above others. Makikita po natin, ito yung mga experience kasi nila Paul during their time, lalo na doon sa church na kung saan nandoon si Timothy. The negative effect of loving money are not limited solely to an individual level. It can also have far-reaching consequences to or on society as a whole. When people prioritize their own financial gain over the needs of others, it creates an environment of inequality and injustice. This can lead to social unrest and conflict. Kumbaga, kapag corrupted na yung tao, may effect ito sa social. Corrupted. Ito mo panahon natin ngayon. Wala po akong kinakampihan, wala po akong itinataas o ano man. But based on sa mga news na ating pong nakikita, naririnig, sino yung natanggal sa Bucor? Bantag ba? General Bantag. No? Kasi tinanggal niya lahat ng mga kubol, lahat ng mga talagang kuta ng mga drug lords doon sa loob ng Muntinlupa, tinanggal niya. Kumbaga, binawian niya lahat ng mga armas, ng kung ano-anong mga nila. Inalisan sila ng mga tinatawag na magagandang kalagayan. Kasi kahit nasa kulungan, ba naka-aircon, may sariling mga gwardya, buhay mayaman, no? Sila nasusunod. Bakit? Because of money.
Money can corrupt people because of money. Pati yung mga bantay, di ba? Napapasunod. Oh, nakakapasok ang lahat. May kontrabando, nakakagawa may sariling laboratorio doon ng drugs. Biruin mo, ang ganda ng kanilang kalagayan, mas protected pa sila. At mismo ang nagpo-protect sa kanila, mga pulis. Oh, because of money. Tinanggal siya kasi pinag-initan siya. Oh, ngayon, makikita po natin, balik na naman yung lahat ng mga kubol, balik na naman yung lahat ng laboratorio. Oh, di ba? That operates because of money. Kurang ako, yung makakasama ko, ikukurap ko. Yung marami na nakurap because of money. Di ba? Hindi lang yan, marami po yan sa mga natin. Kaya, tandaan po natin, Paul is talking about our personal gain. Walang masama na magkaroon ng pera, i-bless tayo ng Panginoon sa financial aspect, pero kinakailangan maayos ang ating mga sarili. Amen po ba? Maayos. And we love God more than money. Kasi yung money, blessing lang po yung galing sa Panginoon. It's natural for individual to aspire toward financial success. Kaya nga po binabanggit dito, it's natural. Wala namang problema po, no? As a means of achieving comfort in life, no? Kasi siyempre somehow pag meron ka po nitong financial aspect, siyempre somehow din po tayo, kumbaga somehow mapayapa. Amen po ba? Kasi nakaka-trigger din po talaga ng pag-aalala kapag walang pera, tapos meron kang bayarin. Amen po ba? Aminin natin, wala po itong wala pong ka-espiritualan. Kahit sino dito, kahit matagal ka ng Kristiyano, kapag merong bayarin at wala ka pa talagang hawak, isip ka rin. Kaya nga, dahil sa maayos tayo, ang ginagawa natin, wala tayong ibang gagawin kundi tawagin ng Panginoon. Amen po ba? Ipagkatiwala sa Panginoon. Kasi yun ang pinakatama eh. Pero kung wala tayo sa Panginoon, ang isip mo niyan, iba na. Because of sa pangangailangan mo ng pera. But dito, sinasabi naman po dito, on the other side, kapag meron kang pera, medyo relax ka. Tama po ba? Okay lang. Lalo na kung meron din namang contribution, sige, hindi ka aangal, hindi ka rereklamo. Sabihin mo, sige, o kaya pwede ka pa nga mag-pledge ng mas more than, kasi meron ka eh. Pero kung wala ka, hindi ka sa una iimik kasi wala ka naman. Pero the more na meron pang mga pangangailangan at naririnig mo na burden ka, parang magsasabi ka, ano ba naman yan? Lagi na lang hinihingi. Pero pag maayos ang puso mo, hindi ka magsasalita nun. Actually, ikaw pa nga ang magbibigay. Amen po ba? And that is the message of God. We need to be. Tayong lahat ay maayos muna. Kapag dumating ang blessing, ang financial blessing ng Panginoon, hindi tayo corrupt. We can use the financial blessing of God para tayo makinabang, ma-bless natin ang pamilya natin, ma-bless natin ang marami pa. But of course, na-bless natin yung church, yung kay Lord. Tingnan po ba? Yun ang sinasabi po dito. Kasi doon sa part nila, nung time na preach dito ni Paul, it seems yung mga Christians dito under Timothy's church ay medyo may problema sila sa ganito. It is hard to imagine a sin that has not been committed for love of money.
Such love causes people to indulge themselves, show off, distort justice, take advantage of the poor, lie, cheat, steal, and murder. Pero yun po. Kaya ito yung gusto ng mensahe na tayo po ay maayos muna. Kapag dumating ang biyaya ng Diyos, ang blessing na pinansyal, maayos tayo. Dahil kung hindi tayo maayos, possible that all of this sin will, sabi nga po, maglilitawan ito sa atin. Amen? Up to the point you are what? Sinungaling na, you are cheater na, marunong ka na rin magkumuha ng hindi sa'yo. Up to the time, ang pinaka-last nito, ang pinakamatindi ay papatay. Kaya marami pong corrupted na pera-pera, nagpapatayan sila. Maraming namamatay dahil sa pera. Even sa government po natin, sila-sila nagtatakipan, sila-sila nagbabangayan, sila-sila later on nagpapatayan. Patayin na lang para tumahimik, para manahimik na. Hindi nila alam, the more na ginagawa nila yun, the more na lalo silang nababaon, parang kumunoy po yan, the more na lalo kang gumagalaw, the more nababaon ka sa kasalanan. And Jesus' warning against wealth are not, in fact, directed against riches in themselves. What he condemns is the wrong attitude. Many people have toward acquiring wealth and the wrong ways in which they use it. Longing for riches chokes the spiritual life like weeds in the field of grain. So, sabi po, ang sobra mong paglong ng riches in this world, ichuchok yung spiritual life mo. Yan. So, para po siyang damo na pupulungkot doon sa dapat buhay ng mga rice. Hanggang sa matunaw yung rice, sila ng mas marami. So, wag po natin gawin po yun. It is a dangerous thing to use religion as a cover-up for acquiring wealth. God's laborer is certainly worthy of his hire. But this motive for laboring must not be money that would make him a hireling and not a true shepherd. We should not ask how much will I get, but rather how much can I give. Ayan. So, pinansin din po yung patungkol po sa church, no? That sometimes may issue rin sa church ng kapirahan. Malimit po, no? Malimit na nagkakaroon ng issue sa church ng kapirahan at ang issue nito ay ganito. Maraming mga manggagawa, lalo na pag big church, big church, marami pong mga manggagawa na committed sa church because of the love gift of the church. Pero pag walang love gift, they will not commit. They will not, sabi nga, involved sa ministry. No? Kaya, alam niyo po, kaya nabansagan po na yung mga ibang mga naunang mga naglilingkod noon, kasi meron po naman talagang mga churches na talagang ang pastor ay merong mga sweldo. Tawag nila sweldo.
May pagsweldo po kasi ang tawag dyan, ang pastor ay hireling. So, hina-hire po siya. So, pag hireling po ang pastor, pwede po siyang i-terminate, pwede po siyang tanggalin. Kasi hinire po siya eh. Trabahador lang po siya. Pero kapag ang isang lingkod ng Diyos, ang isang manggagawa ng Diyos ay hindi po nakatingin sa pera at hindi siya hinire, hindi siya bayaran, hindi siya swelduhan, ibig sabihin, ito ay purely paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ganun po yung aspect. Kasi nagkaroon din po ng corruption. On the other hand, sa church, marami pong ganun. No? Kaya marami din pong church ang even church po minsan, meron po akong mga alam na napasukan ng corruption. No? At nagkakasira-sira ang lahat ng ginawa ng Panginoon. The love of money has the power to corrupt one's soul and negative impact both oneself and society as a whole. Therefore, it is important for individual to maintain a healthy perspective on wealth and prioritize values such as kindness, compassion, and generosity over material gain. Instead of loving money, as Christian, we should love God first. Amen. Palakpakan po natin ang tayo po ay tumayo and let us sing one song. Kanina po meron po tayong inawit. Sabi po natin doon sa awit na yun, we fall down, we lay our crowns. And these crowns are all the things that God gave to us. Amen po ba? Ito yung mga mahalagang bagay sa buhay po natin. And mas maganda na itong maraming bagay na ang Diyos din ang nagbigay sa atin ay, sabi nga po, ating i-alay sa Panginoon. Diyan po sa ating mga copy, meron po mga nandiyan. Pasensya na po, wala muna tayong projector. Let's go down. Jesus, greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Shall we sing it again? We fall down, we lay our crown at the feet.
Dahil hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga po dito sa message na inaawit natin, we should fall down and lay our crowns at the feet of our Lord Jesus. Yes, Lord. Fall down, lay our crowns at the feet of Jesus. greatness of God. The greatness of His mercy and love at the feet Lord God, of Jesus. Holy, 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 we cry, holy, 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 we cry, holy, holy, holy is the Holy God, yes, Lord God. We are so much thankful, Lord God, of your word, the message this morning, reminding us that we have Holy God, a Father who always with us to give us blessing in this life. But the blessing will never corrupt us, Lord God, like loving of money more than you, Lord God. Nais mo, Panginoon, na huwag matuon ang aming buhay, Lord Panginoon. Kaya nga, O Diyos, you are always reminding that we are connected to a holy God. Because loving money can corrupt us, not to connect a holy God. But we are so much thankful of your word that reminds us, give us warning, Lord, about loving money. Na siyang magpapalayo sa amin sa inyo, Panginoon. Salamat dahil alam po namin, mas mahalaga sa inyo ang kami ay sa inyo connected, Panginoon. Kami sa inyo ay kumikilala at ang pagtitiwala ay sa inyo lamang, Panginoon, rather than the riches of this world, Lord. Lord, maraming salamat at ikaw ay patuloy po namin pinupuri sa lahat ng ito. Ito pong aming dalangin sa